Trisha POV. Nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Ilang beses nang tumutunog kaya sinagot ko na lang nang hindi tiningnan kung sino ang tumatawag. Hello, inaantok kong sabi. Ito po ba si Trisha Abelardo? Tanong ng nasa kabilang linya. Opo, ako nga po. Bakit? Tak ang tanong ko. Ma'am, ang parents niyo po ay naaksidente, para po sana mag-out of town. Dinala na po namin sila sa hospital. Napabangon ako sa narinig ko sa kabilang linya. Dali-dali akong naligo at nagbihis. Agad kong pinaandar ang kotse ko at pumunta sa hospital. Daddy, Mommy please sana okay lang kayo. Habang nagda-drive ako ay panay ang tulo ng luha ko. Pagdating ko sa hospital ay tinanong ko kaagad kung nasaan ang room nila. Dali-dali akong pumunta sa room nila. Pagbukas ko ay nakita ko si Daddy na nakahiga. Marami siyang sugat sa mukha, pati na sa kanyang mga kamay. Tumulo na naman ang mga luha ko. Lumapit ako kay Daddy at niyakap siya. Dad, please don't leave me. Umiiyak kong sabi habang yakap-yakap siya. Hinanap ko si Mommy, pero wala siya rito sa room ni Dad. Napalingon ako sa pinto nang bumukas iyon at pumasok ang doktor. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong niya sa akin. Pinunasan ko muna ang luha ko bago nagsalita. Opo, Doc. Anak niya po ako. Sagot ko. Okay. Tatapatin nakita hiha. Malala ang lagay ng daddy mo. Malaki ang sugat niya sa ulo, dahil tumama iyon sa matigas na bagay. Mukhang malakas ang pagkakatama niya. Paliwanag niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa narinig ko. Patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha ko. Si Mommy po. Saang room siya? Tanong ko. Biglang lumungkot ang mukha niya. I'm sorry hiha. Patay na ang mommy mo. Para akong binagsakan ng langit at lupa sa narinig ko. Paanong patay na si Mommy? Hindi pwede. Doc, sabihin mo nagbibiro ka lang, please. Pagmamakaawa ko. No hiha. Totoo ang sinabi ko. I'm sorry. Malungkot niyang sagot. Bakit ganun? Bakit maaga niyang kinuha si Mommy? Ano bang kasalanan ko? Bakit si Mommy pa? Tapos nanganganib pa ang buhay ni Dad. Malaki ba talaga ang kasalanan ko, para kunin niya ang 2 taong mahal ko? Pagkatapos i-check ni Doc si Dad ay lumabas na siya. Sinabi niya sa akin na nasa morgue na raw si Mommy. Parang ang bilis naman yata ng mga pangyayari sa buhay ko. Ang bilis niyang kunin ang parents ko. Parang hindi ko patanggap na wala na si Mommy. Ilang oras nang tulog si Dad. Hindi pa rin siya gumigising. Hinihintay ko na gumising siya. Napalingon ako sa pinto, nang bumukas ito at pumasok si Mommy Monica at si Daddy Hodeo. Hiha, anak, kumusta ang daddy mo? Nag-aalalang tanong ni Mommy Monica at niyakap ako. Hindi pa rin po siya gumigising. Sagot ko, ganun ba? Ano ba ang sabi ng doktor? Tanong niya ulit. Malala raw po ang lagay ni Dad. Dahil sa malakas na pagkakatama sa matigas na bagay. Umiiyak kong sagot. Niyakap niya ako ulit. Stop crying hiha. I'm here and your daddy. Tutulungan ka namin, okay? Tumango lang ako. O siya, ito dinalhan ka namin ng pagkain. Inabot niya sa akin ang maliit na bag. Mamaya na lang po ako kakain Mommy. Hihintayin ko na lang si Dad na gumising. Sagot ko, nilagay ko ang bag sa mesa. Hiha, you need to eat. Sa tingin mo ba kapag nalaman niya ng Dad at Mom mo matutuwa ba sila? Sabi niya, hindi naman talaga kasi ako nakaramdam ng gutom, kahit na hindi ako kumain ng umagan. Nga pala, nasaan ang mommy mo? Tanong niya, wala na po siya. Maikling sagot ko at may namumuo na namang luha sa mata ko. Napalaki ang mata niya sa sinabi ko, pati si Daddy Hodeo ay mukhang nagulat din. Hiha, I'm sorry. I can't believe this. Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi na lang ako umimik at umupo na lang ako. Anton POV. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog. Tumatawag si Mommy. Agad ko namang sinagot. Hello Mom. Sagot ko sa kabilang linya. Narito ako ngayon sa office ko nang biglang tumawag si Mom. Anak, nandito kami ngayon ng daddy mo sa hospital. Naaksidente ang mga magulang ni Trisha, sabi ni Mommy sa kabilang linya. What? Mom? Are you serious? Hindi ako makapaniwala. Kausap ko pa sila kahapon. Yes anak. Sagot niya. Okay Mom. Pupunta na ako dyan. Bye. Agad kong pinatay ang tawag at lumabas na ng office ko.
I'll be going to the hospital. Alam ko nahihirapan ngayon si Trisha sa nangyari sa mga magulang niya. Pagdating ko sa basement, ay agad akong sumakay sa kotse ko at pinaandar ito. Sana okay lang siya, because I don't want to see her crying. Umuwi na sina Mami Monica at Daddy Hodeo. Kaya ako na lang ulit mag-isa ang nagbabantay kay Daddy. Inaayos ko na rin ang libing ni Mami. Tinutulungan din naman ako ng mga tita ko, para asikasuhin yon. Tinawagan ko na rin ang dalawa kong kaibigan, para samahan ako rito. Mamayang gabi pa raw sila makakapunta, dahil may kanya-kanya rin silang trabaho. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok. Baka nurse yun para i-check si Dad. Hinihintay kong bumukas ang pinto, pero hindi niya binuksan. Sino ba yan? Baka hindi nurse. Tumayo na lang ako at binuksan ang pinto. Laking gulat ko nang makita ko kung sino iyon. Nakatingin lang siya sa akin ng diretso. Akmang isasarado ko na ang pinto, nang harangan niya ito ng katawan niya. Why are you here? Walang emosyong tanong ko. Diretso siyang pumasok at umupo. Bakit? Masama bang dalawin ang father-in-law ko? Sarcastic niyang sagot. Pwede ba Anton, umalis ka na rito, hindi kita kailangan. Inis kong sabi at humalukip-kap. Oo, hindi mo ako kailangan ngayon. Pero balang araw ikaw na mismo ang kusang lalapit sa akin baby. Seryoso niyang sabi na nakatitig pa sa mga mata ko. Hindi ako nakapagsalita sa narinig ko. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Ano bang ibig niyang sabihin? What do you mean? Nauutol kong tanong sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa akin. You will know soon. But for now, kailangan mo munang magpahinga. Let's go. Sabi niya at hinela ako palabas ng room ni Dad. Teka lang. Walang magbabantay kay Daddy. Sabi ko. Uminto siya at humarap sa akin. May kinuha akong nurse para bantayan siya. Don't worry. Sagot niya at hinela na naman ako. Nagpupumiglas ako dahil baka iuwi niya na naman ako sa dating bahay namin. Tinitingnan na nga kami ng mga nurse. Pero lalo niya lang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Pagdating namin sa parking lot ng hospital ay wala akong imep. Hop in. Utos niya at binuksan ang front seat. Hindi ko sinunod ang utos niya na natili lang akong nakatayo. Sasakay ka o bubuhatin kita. Banta niya. Dali-dali naman akong sumakay, at padabog na sinara ang pinto ng kotse niya. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Sabi niya sa office raw niya, kasi may nakalimutan lang siyang kunin at pagkatapos ay uuwi na kami. Pagdating namin sa company niya, ay pumasok na kami sa loob. Matagal na rin na hindi ako nakapunta rito. Huling punta ko rito noong nakita ko sila ni Paula na naghahalikan. Maraming nakatingin na mga employee sa amin ni Anton. Nakasunod lang ako sa kanya. May mga bumabati sa kanya minsan at sa akin din. Pagdating namin sa office niya, ay binati rin siya ng secretary niya. Iba na ang secretary niya. Dalaga na ngayon. Siguro mga kasing edad ko rin. Mga 21. Grabe siya. Hindi man lang ako binati. Kung alam mo lang kung ano ako ng boss mo. Hindi lang yun. Tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. Kung makatingin akala mo ang ganda niya. Halos gawing sketchbook ang mukha sa kapal ng make-up. Inirapan ko na lang siya, at pumasok sa loob ng office ni Anton. May kinuha siya sa ibabaw ng table niya na brown envelope. Let's go. Tanong niya. Tumango lang ako at lumabas na. Kami ng office niya. Kahit na nahihiya ako sa mga tingin ng mga employee ni Anton, ay nakasunod lang ako sa likod niya na nakayuko. Nang nasa basement na kami, ay huminto ako sa paglalakad. Doon ako sa kondo ko uuwi. Sabi ko sa kanya. Huminto naman siya at humarap sa akin. Why? May bahay tayo kaya doon ka uuwi. Sagot niya. Sabi na nga ba, doon niya na naman ako iuwi. Ayoko. Hindi ko na yun bahay. Sagot ko naman. Fine. Pero ihahatid kita. Sabi niya. Nag-isip muna ako kung papayag ba ako. Kung papayag ako malalaman niya na ang kondo ko. Kapag tatanggi ako pipilitin naman ako nito na iuwi sa bahay niya. Fine, fair na. Sagot ko at nauna nang naglakad. Narinig ko pang tumawa siya. Habang nagbabiyahe kami, ay nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Nangangalay na nga ang leeg ko. Kasi naman panay tingin sa akin ni Anton. Ewan ko ba, nakakailang. Left or right? Tanong niya. Left.
Sagot ko na hindi nakatingin sa kanya. Pagdating namin sa labas ng building ng kondo ko, ay diretso lang ang lakad ko. Hindi na ako nagpasalamat pa sa kanya. Baka kasi ihatid niya pa ako sa loob ng kondo ko. Sumakay na ako ng elevator at pinindot ang number ng floor ng condo unit ko. Pagdating ko sa kondo ko, ay pumunta kaagad ako sa ref, at naghanap ng pwedeng kainin. Pagkatapos ay naupo sa sofa. Saglit lang naman ako rito. Magpapahinga lang ako saglit, tapos babalik ako sa hospital. Dahil sasamahan naman ako roon ng dalawa kong kaibigan, dahil sabi nila sasamahan nila ako mamayang gabi. Pagkatapos kong kumain ay natulog muna ako saglit. Nagising ako nang tumutunog ang cellphone ko. Hello. Sagot ko. Ang daddy nyo. Hinahanap po kayo. Sabi ng nurse sa kabilang linya. Napabangon naman ako sa narinig ko. Talaga. Sige po, papunta na po ako. Salamat po. Iyon lang at pinatay ko na ang tawag. Dali-dali akong lumabas ng kondo ko, at sumakay ng elevator. Paglabas ko ng elevator ay napamura ako, dahil iniwan ko pala ang sasakyan ko sa hospital, dahil hinatid ako ni Anton kanina. Kaya pumara ako ng taxi at sinabi kung saang hospital. Pagdating ko sa hospital, ay agad akong dumiretso sa room ni Dad. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Anton nakausap si Dad. Parang ang seryoso ng pinag-uusapan nila, kaya hindi nila namalayan na pumasok ako. Nakita ko si Dad na hirap magsalita. Marami pa rin ang nakakabit na mga aparates sa kanya. Naaawa ako sa sitwasyon ni Dad. Parang hirap na siya. May namumuo na namang luha sa mga mata ko. Dad. Tawag ko sa atensyon nilang dalawa. Tumingin naman sila sa akin. Anak. Hirap niyang sabi. Lumapit ako sa kanya. Iho, mag-uusap lang kami ng asawa mo. Sabi niya kay Anton. Huminga muna siya bago nagsalita muli, basta yung sinabi ko sa iyo wag mong kalimutan. Yes po Dad. Sagot naman ni Anton at lumabas na. Naiwan kami ni Dad. Umiiyak pa rin ako. Hindi ko kasi mapigil ang umiyak. Mahal na mahal ko si Dad at si Mom. Lahat ng luho ko sinusunod nila. Ang hirap mawalan ng taong mahal. Anak, alagaan mo ang sarili mo ha. Tandaan mo mahal ka namin ng mami mo, hirap niyang sabi. Hinawakan ko ang kamay niya. Dad, huwag kang magsalita ng ganyan. Diba po hindi mo ako iiwan? Umiiyak kong tanong. I'm sorry anak, may hihilingin lang ako sa'yo, sabi niya. Ano po yun, Dad? Tanong ko. Hiha, anak natatandaan mo pa ba yung sinabi ko sa'yo dati? Na gusto ko ng apo. Nakikinig lang ako sa sinasabi niya. Tumango lang ako. Anak pwede bang bigyan mo kami ng mami mo ng apo? Nagulat ako sa hiling niya. Napapunas ako ng luha ko. Dad please iba na lang ang hilingin mo. Huwag lang yun Dad. Pagmamakaawa ko. Hiha, please para sa amin ng mami mo, hindi ko alam kung matutupad ko ba yon. Magsasalita na sana ako, nang makita ko si Dad na nahihirapang huminga. Dad, Daddy. Natataranto kong sabi. Hiha, tandaan mo mahal ka namin ng mami mo. Hirap niyang sabi na hinahabol ang paghinga niya. No, Dad, tatawag ako ng doktor. Please wag mo akong iwan, sabi ko at tumakbo sa pinto. Pinuksan ko at tumawag ako ng nurse. Nataranta naman si Anton, at agad na pumasok at pinuntahan si Dad. Agad namang dumating ang mga nurse at ang doktor. Pinapump nila ang dibdib ni Dad. Umiiyak lang ako sa dibdib ni Anton. Niyakap niya ako at hinalikan niya ako sa noo. Tiningnan ng doktor ang pulso ni Dad. Lumapit sa amin ang doktor. I'm sorry, hiha. Ginawa na namin ang lahat, malungkot na sabi ng doktor. Parang lutang ang sarili ko dahil sa nangyari. Nawala na nga si mami pati ba naman si daddy. Nakaupo lang ako sa waiting area ng hospital. Dito ako iniwan ni Anton, dahil nagbayad pa siya ng bill ng hospital. Tinext ko na rin ang dalawa kong kaibigan, na huwag nang pumunta rito, at sinabi ko na rin na wala na si Dad. Maya-maya ay dumating na rin si Anton. Let's go. Tumango lang ako, at naglakad na kami papunta sa parking lot ng hospital. Nang bumabiyahe na kami ay natulog muna ako. Siguro dahil sa walang tigil na pag-iyak ko kanina. Gigising na naman siguro ako mamaya ni Anton, kapag nahatid na niya ako sa kondo ko. Nagulat ako paggising ko, dahil nasa kama na ako. Napabangon ako nang malaman ko na kwarto ito ni Anton.
Paano ako nakapunta rito? Akala ko ba ihahatid niya ako sa kondo ko? Ang walang hiyang yun. Naisahan niya ako. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ko. May narinig akong sumisigaw na babae sa sala. Agad akong bumaba para tingnan kung sino iyon. Tatanga-tanga ka kasing matanda ka. Nakita ko si Paula na sinisinghalan si Manang Tina. Agad akong lumapit kay Manang Tina. Nakita ko naman na nagulat si Paula nang makita ako. Trisha, parang nakakita siya ng multo nang makita ako. Walang hiya talaga ang babaeng to. Ganito ba ang ginagawa niya kay Manang Tina kapag narito siya? Ako nga Paula, sabi ko sabay sampal sa pisngi niya. How dare you? Hindi ka pa rin nagbabago Paula. Malandi ka pa rin. Pagputol ko sa sasabihin niya. Lalo siyang nagalit sa sinabi ko. Anong sabi mo? Ako malandi. Noong wala ka pa ako ang girlfriend niya, inagaw mo lang siya sa akin. Gusto kong matawa sa sinabi niya. Ipaalala ko lang sa iyo Paula. Niloko mo siya. At girlfriend ka lang niya, noon yun. Asawa niya na ako, ngayon. Dahil sa sinabi ko ay namumula na siya sa galit. Sasampalin niya na sana ako, nang may nagsalita sa pinto. Don't you dare slap her, or else I'll punch you. Galit na sigaw ni Anton. Nasa pinto siya at masama ang tingin kay Paula. Anton, it's not what you think. Siya ang unang nanampal, sabay turo sa akin. Lumapit sa amin si Anton. Aalis ka o ipakaladkad kita sa guard. Galit niyang sabi kay Paula. Tumingin sa akin si Paula. Matalim ang tingin niya sa akin, bago siya padabog na lumabas ng bahay. Agad ko namang hinarap si Manang. Manang okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ko. Oo hiha, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Salamat, babalik na ako sa kusina. Sabi ni Manang at naglakad na. Tiningnan ko naman si Anton. Nakatingin lang siya sa akin. Tiningnan ko siya ng matalim, at naglakad pabalik sa kwarto ko. Nang dahil sa kabit niya, pati si Manang ay nadamay. At bakit gusto niya pang bumalik ako rito, kung nariyan naman si Paula na pwede. Makalipas ang 2 linggo, ay nailibing na sina mom at dad. Sabay na silang nilibing. Mga ilang araw rin akong nagluksa sa pagkawala ng mga magulang ko. Tsaka hindi rin naman ako pinapabayaan ng mga tita ko. Papasok na ako sa loob ng company ni dad, nang may sumalubong sa akin na isang babae. Good morning po Ma'am Trisha. Bati niya sa akin. Kilala niya na ako kasi pinakilala ako dati ni daddy sa kanya. Siya kasi ang secretary ni daddy rito. Good morning din po Mrs. Atienza, bati ko rin sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at naglakad na kami papunta sa elevator. Siya na ang nagpindot ng button, kung anong floor kami. Paglabas namin sa elevator, ay diretso kaming pumasok sa office dati ni daddy. Umupo na ako sa swivel chair, at umupo naman si Mrs. Atienza sa kaharap ng table ko. Mrs. Atienza, kumusta po ang kumpanya ni daddy? Tanong ko sa kanya. Ma'am Trisha, sa totoo lang po nalulugi na po ang kumpanya ng daddy mo, malungkot na sagot niya. Halos 1 buwan na rin pala na hindi ko nabisita ang company ni dad, dahil busy ako sa libing nila ni mommy. Napahilamos ako sa aking mukha. Sa totoo lang wala pa akong experience sa ganito kalaking business. Isang restaurant lang talaga ang na-manage ko roon sa France. Ma'am, nagrereklamo na nga po ang mga nagtatrabaho rito, dahil kulang po ang sahod nila. Patuloy na sabi ni Mrs. Atienza. Akala ko talaga okay na. Wala nang problema. Paano na to ngayon? Saan ako hihiram ng malaking halaga ng pera, para maibangon ko ulit ang company ni daddy? Mrs. Atienza, pwede niyo po bang ibigay sa akin ang listahan ng mga cashier ng company ni dad? Iyon lang ang tanging naisip ko ngayon. Maghahanap na lang ako roon sa mga cashier ni dad ng mauutangan, para maibangon ko ang kumpanya. Pinigay sa akin ni Mrs. Atienza ang listahan. Pinasa ko naman lahat ng mga pangalan na naroon. Pero hindi ko natapos ang pagbabasa ng mga pangalan, dahil nakaramdam ako ng hilo. Hindi ko na lang pinansin yun. Siguro inaantok lang ako, at idagdag pa sa pag-iisip ng mga problema ng kumpanya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mrs. Atienza. Nakahawak kasi ako sa ulo ko, at nakapikit na nakayuko. Okay lang po ako, sagot ko sa kanya.
Pagkatapos kong magbasa ng mga pangalan, ay nag-set muna ako ng meeting sa mga employee ng company, para humingi ng pasensya sa pagkulang ng mga sahod nila. At magme-meeting rin ako sa mga office staff ng kumpanya. Sana mabangon ko pa ang kumpanya ni Daddy. Kinabukasan, pagdating ko sa office, ay masamang balita kaagad ang sumalubong sa akin. Sabi ni Mrs. Atienza ay marami raw ang umalis na mga investors ng kumpanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Unti-unti nang nalulugi ang company. Pagkatapos ng meeting ko sa mga office staff ay tumunog ang phone ko. Jana calling. Agad ko itong sinagot. Hello. Bestie, tumawag sa akin si Anton. May lagnat daw siya. Hindi ka raw niya makontak. Dire-diretsyong sabi ni Jana. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay binaba niya na ang tawag. Kaya pala hindi siya nagpapakita sa akin sa mga nakaraang araw, dahil may sakit siya. Pupuntahan ko ba? Nagdadalawang isip pa ako kung pupuntahan ko ba siya o hindi. Pero sa huli ay napagdesisyonan ko na rin napuntahan siya. Nakakaawa naman kasi siya. Ang alam ko mag-isa lang siya ngayon sa bahay niya. Kasi rinig ko pinabakasyon niya si Manang Tina. Agad akong sumakay sa kotse ko, at tinahak ang daan papunta sa dati naming bahay. Kuminto ako sa harap ng bahay namin dati. Nakita ko na bukod sa sasakyan ni Anton, ay may isa pang sasakyan sa garahe. Kaya hindi ko maipasok ang sasakyan ko. Kanino naman kaya ang sasakyang yan? No choice ako kaya sa labas ng gate ko na lang inihinto ang kotse ko. Bumaba na ako ng kotse, at pumasok sa loob. Ang tahimik ng sala pagpasok ko. Medyo makalat. Wala kasi si Manang Tina. Agad akong umakyat sa taas sa kwarto ni Anton. Medyo nakabukas ang pinto ng kwarto niya. Sinadya niya siguro to dahil alam niyang pupunta ako. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Pero laking gulat ko nang makita ko si Paula nakatabi si Anton na natutulog. Parang napako ako sa kinatatayuan ko sa nakita ko. Bakit hindi ko man lang naisip yun? Bakit hindi ko man lang naisip na nariyan pa pala si Paula para alagaan siya? Oh, the wife is here but late, nanunuyang sabi ni Paula. At lalong nanlaki ang mata ko nang tumayo si Paula. Nakabra at panty lang siya. What the heck? Tiningnan ko naman si Anton na natutulog. May damit naman siya pang itaas. Oh sorry, katatapos lang kasi namin ni Anton, kahit may lagnat siya. Nakangiting sabi niya. Masakit na tingin ang pinukol ko kay Paula. Alam niyang may asawa na ang tao nilalandi niya pa. Ang landi niya talaga. Pinulot niya ang mga damit niya sa sahig at sinuot. Bakit mo ba kami ginugulo Paula? Tapos na kayo ni Anton, matagal na. Galit na sabi ko sa kanya. Alam ko na mumula na ako ngayon sa galit. At may namumuo na namang luha sa mata ko. Akin siya Trisha. Inagaw mo lang siya sa akin. Sagot niya. Hindi ko siya inagaw sa iyo Paula. Siya ang nagpumilit sa akin na pakasalan siya. Sagot ko. Liar. You witch. Sabi niya at sinampal ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko ininda ang sampal niya. Agad ko siyang sinampal pabalik. Wala kang karapatan na saktan ako. Sabi ko at sinampal siya ulit sa kabilang pisngi. Akmang sasampalin niya ako nang may nagsalita. Don't you dare slap her Paula. Sabay kaming napatingin kay Anton sa kama.